Yes po, magandang araw mga kabarangay. So, ayan nga po. At dalawang panukalang batas po ang isinulong ng Kongreso. At yan nga po ay nandyan na po sa Electoral Committee level. Mga kabarangay, hindi pa po yan ganap na batas. Ano po? House Bill pa lamang po yan. Mga panukalang batas pa lamang po yan. Doon po sa nagsasabing postpone na po ang halalan, hindi po totoo yan. Hindi po postpone ang halalan hanggang hindi po napapalitan ang umiiral po na batas na Republic Act 12232. Kapag yung RA 12232 po ay pinalitan na ng bagong batas, ng bagong Republic Act na nagsasabing postpone na ang halalan o may bagong petsa na, doon pa lamang po natin masasabi na postpone na po ito. Huwag po kayong maniniwala sa mga fake news, mga kabarangay, dahil hanggang sa kasalukuyan po, wala pang bagong batas na nagpo-postpone po ng halalan. Ang barangay at SK election po ay nakatakda pa rin sa November 2, 2026. Ang House Bill number 10407 at House Bill number 10376, marami pa po ang lalakbayin yan. May mga proseso pa po mga kaibigan na pupuntahan yan. At ito po mga kabarangay, ang Senado po ay wala pang ginawang batas o wala pa po na naisulong. Ibig ko sabihin, yes po, wala pa pong panukalang batas o bill na bago. Pero gaya ng sinabi ko po sa inyo, ay may nakahain na po. Ito nga pong yung kay Madam Amy Marcos na Senate Bill number 2067. Mga kabarangay, sa lahat po ng mga aspirante, huwag po kayong mababahala. Ituloy lamang po ninyo yung inyong mga ginagawa para sa paghahanda sa nalalapit na barangay at SK election. Dahil tuloy na tuloy po ito, mga kabarangay. Ang COMELEC po ay hindi tumigil sa kanyang mga aktibidades. Sa katunayan po, may mga ilang barangay na po ang nagkakaroon na po ng candidate orientation. At may mga schedule na po ang iba't ibang barangay sa ating bansa para po sa gagawing yan nga po, orientasyon sa lahat po ng hahabol. Hanggang walang bagong batas, tuloy po ang halalan. At ako po ay naniniwala sa mga sirkumstansya na nakikita at ebidensya, matutuloy po ang barangay at SK election. Real talks based on facts.